Nasa Amerika si Pangulong Noynoy Aquino para sa 4 na araw na working visit at sa kanyang pagbisita sa Boston, kung saan na-exile ang pamilya Aquino noong panahon ng mga Marcos. Inamin niya na nang mapatay ang kanyang ama, ninais niyang gumanti sa mga Marcos. Naging sentimental din ang pagbabalik tanaw ng Pangulo sa kanilang naging simpleng pamumuhay doon. Mula sa Boston sa Massachusetts, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, magkahalong kwento ng saya, galit at paghihiganti ang narinig mula kay Pangulong Noynoy Aquino na magsalita siya sa Boston College. Dito nga, gaya ng nabanggit mo, Mel, ay inamin niya na minsan daw ay naisip niyang maghiganti laban sa mga taong nasa likod ng pagpatay sa kanyang ama, si dating Senador Benigno Aquino. 3 dekada nang nakaraan, balik dito sa Boston ng Pangulong Aquino. Ang working visit dito, nagmistulang homecoming ng Pangulo sa lugar na itinuring niyang ikalawang bahay ng kanyang pamilya. Nandito pa sa Boston ang marami raw sa mga naging kaibigan nila sa ilang taong pagtira rito. Isang pribadong tanghalian ang inihanda sa kanya ng mga kaibigan ng kanyang pamilya rito. Pagkatapos, dumalo siya sa misa sa St. Ignatius Church, ang simbahan kung saan madalas siya magdasal nung kanyang kabataan sa Boston. It has been 31 years since I left Boston, and coming here for the first time since then brings back quite a lot of memories. Mga hindi malilimutang alaala kasama ang buong pamilya. Mga alaala raw nung normal na namuhay ang pamilya Aquino sa Boston, malayo sa Pilipinas, na nooy kaharian ng mga Marcos. I remember that I had to sleep in thermal underwear, to which I added a tracksuit, put in a sleeping bag under various blankets and sheets, and which I topped with a comforter. Bilang nag-iisang lalaking anak na mag-asawang Ninoy at Cory Aquino, iba't ibang trabaho raw ang ginampanan ni Pinoy para sa kanyang pamilya. To those of you who remember me back then, as the dog handler, carpenter, plumber, baggage carrier, mechanic, driver, etc., as that young man who found it difficult to weather your cold winters, you must be thinking how things have changed. Boston played a significant role in this. Na-exile dito sa Boston ang pamilya Aquino nung panahon ng martial law. At martial law rin ang isa sa naging sentro ng talumpati ni Pangulong Aquino dito sa Boston College. Sakto naman dahil nangyari ito isang araw makaraan ng deklarasyon ng batas militar sa Pilipinas. It was here in Boston that I learned the value of introspection. I just graduated and had lots of time on my hands. I remember thinking then, here we are in exile while the dictator is partying in Malacanang, raping the economy and oppressing our people. Pero sa Boston din niya naranasan ang isa sa pinakamasaklap na yugto ng kanyang buhay. Nang mapatay ang kanyang ama nang bumalik sa Pilipinas, August 21, 1983. As the only son, I felt an overwhelming urge to exact an eye for an eye. Mr. Marcos and his ilk were like rabid dogs who had lost all reason. There was no longer any potential for dialogue. The only solution, when confronted by a rabid dog, is to put it down. I knew that he was a formidable foe, and the fight would be impossible. But regardless of this, in those moments, all I wanted to do to Mr. Marcos and his camp was to do unto him as he had done unto us. Marami na raw ang nagbago sa Pilipinas. May demokrasya, malakas sa ekonomiya, abot kamay na raw ang kapayapaan sa Mindanao, at may mga nakulong na rin daw dahil sa paglustay sa kaban ng bayan. I believe I speak for everyone in the audience when I say, welcome back, Mr. President, and welcome home. Mel, mamayang bago magtanghalian oras dito sa Boston ay inaasahang bibisitahin ni Pangulong Noynoy Aquino ang dati nilang tahanan sa number 175 Commonwealth Avenue sa Newton po yan. Pagkatapos ay magdi-deliver siya ng kanyang policy speech sa Harvard University. Pagkatapos ay tutulak na siya papuntang New York kung saan ay dadalo naman siya sa UN Climate Change Summit sa General Headquarters nito sa New York nga. At sabi ng Malacanang, nasa 14.8 million pesos ang gastos ng gobyerno para sa 4 na araw na working visit ng Pangulo dito sa Estados Unidos. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.